natin ang Romans chapter 15 verse 16. Upang ako'y maging ministro ni Kristo Jesus sa mga hentil, na naglilingkod sa banal na gawain sa ebanghelyo ng Diyos, upang ang paghahandog ng mga hentil ay maging kalugod-lugod, yamang ito'y ginawang banal ng Espiritu Santo. Kay Kristo Jesus, kung magkagayon, ay mayroon akong dahilan upang ipagmalaki ang tungkol sa aking gawain para sa Diyos. Sapagkat hindi ako mangangahas magsalita ng anumang bagay, maliban sa mga ginawa ni Kristo sa pamamagitan ko, upang sumunod ang mga hentil, sa salita at sa gawa, sa kapangyarihan ng mga tanda at ng mga kababalaghan, sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Kaya't buhat sa Jerusalem at sa palibot-libot hanggang sa Ilirico, ay aking ipinang-aral na lubos ang ebanghelyo ni Kristo. Dito, kanino ang ebanghelyong ito? Nasusulat, aking ipinang-aral na lubos ang ebanghelyo ni Kristo. Ito ang ebanghelyo na dinala ni Kristo sa lupang ito. Napakahalaga nito. Ang ebanghelyong ito ay ang balita ng bagong tipan. Dapat nating ipangaral ang bagong tipang ito, sa Samaria at hanggang sa kadulo-duluhang bahagi ng lupa. Sa pamamagitan ng mga propesiya ng Biblia, tinakda ng Diyos kung hanggang saan ipapangaral ang bagong tipan. Hanggang saan tinakda ng Diyos na ipapangaral ang ebanghelyo. Sa lahat ng bansa sa Samaria at hanggang sa kadulo-duluhang bahagi ng lupa. Ang ebanghelyong ito ay tiyak na maipapangaral sa lahat ng bansa. Sa tuwing nakikita ko ang bersikulong ito, lumalakas ang loob ko. Nagtatag ang Diyos ng maraming Zion sa buong mundo. Ang pagpapalaganap ng ebanghelyo sa buong mundo ay naisa sa katuparan, hindi dahil sa pagkakaroon ng maraming Zion, kundi dahil sa mga propesiya. Hindi ito nakasalalay sa bilang ng mga miyembro o mga simbahan. Binalak, pinanukala, at sinadya ng Diyos na isakatuparan ang gawain ito. Kaya ngayon, ipinapangaral niya ang ebanghelyo sa lahat ng bansa sa buong mundo. Isang malaking pakinabang at biyaya para sa atin na makibahagi sa gawain ito. Gayunman, ang mga hindi nakakaunawa sa halaga ng ebanghelyo ay hindi tumatanggap nito. Tingnan natin ang Romans chapter 10 verse 14. Ngunit paano nga silang tatawag sa kanya na hindi nila sinampalatayanan? At paano sila sasampalataya sa kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mangangaral? At paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Gaya ng nasusulat, anong ganda ng mga paa ng mga nagdadala ng mabuting balita ng mabubuting bagay. Subalit, ano ang nangyari? Hindi lahat ay sumunod sa ebanghelyo. Dito, nasusulat na hindi lahat ay sumunod sa ebanghelyo. Kung gayon, anong katotohanan ang hindi nila tinanggap? Hindi nila tinanggap ang katotohanan ng bagong tipan. Sila ay tunay na mga hangal. Kung sinunod nila ang bagong tipan, nagkaroon sana sila ng magandang resulta. Pag pumasok tayo sa kaharian ng Diyos, tayo ay magiging mga anak ng Diyos at magmamana ng kaharian ng langit. Ang lahat ng mabuting bagay na hindi natin kailanman tinamasa sa lupang ito ay naroon sa langit. Ang mga pagpapala ng kaharian ng langit ay hindi isang bagay na ibibigay sa atin ng saglit at muling aalisin, kundi isang bagay na mapapasa atin magpakailanman. Kaya pag tiningnan natin ang mga katuruan ng Diyos nang nakabukas ang ating mga espiritual na mata, lubos nating maiintindihan ang dahilan kung bakit dapat tayong magkaroon ng pananampalataya sa Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Gayunman, ano ang mangyayari sa mga hindi tumatanggap nito? Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa 2 Thessalonians chapter 1. Tingnan natin ang 2 Thessalonians chapter 1 verse 7. At kayong mga pinahihirapan ay bigyan ng kapahingahang kasama namin sa pagkapahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit na kasama ang kanyang mga makapangyarihang anghel. Hindi ba ito tumutukoy sa huling paghuhukom? Mangyayari ito pag dumating ang Diyos upang hatulan ang sanlibutan. Verse 8. Na nasa nagliliyab na apoy na magbibigay ng parusa sa mga hindi kumikilala sa Diyos at sa mga hindi sumusunod sa sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Ang mga hindi sumusunod sa ebanghelyo ay parurusahan. Sa ibang salita, ano ang hindi nila sinusunod? Simula sa Paskwa, kasama rito ang lahat ng regulasyon ng bagong tipan. Ano ang mangyayari sa mga hindi sumusunod sa bagong tipan? Sila ay parurusahan pag dumating ang Diyos para hatulan ang sanlibutan. Ang pagkaparusa ay nangangahulugan lang ng pagpunta sa impyerno. Hindi ba ito totoo? Ang mga hindi tumatanggap sa bagong tipan ay labis na magdurusa. Samantalang ang mga tumatanggap nito ay makikibahagi sa pangako, magiging mga anak ng Diyos, at makikisalo sa mga walang hanggang pagpapala ng Diyos.
Ipinapaalam sa atin ng Diyos ang katotohanan ito ng napakalinaw. Kaya ang Ebanghelyo ay magandang balita. Kung hindi natin tatanggapin ang magandang balitang ito, labis natin itong pagsisihan. Pero kung tatanggapin natin ang magandang balitang ito at susundin ito, ito ang magiging pinakadakilang balita para sa atin. Pumarito ang Diyos sa lupa para iligtas ang sangkatauhan, at ipinapangaral niya ang balita ng kaligtasan sa lahat ng tao. Kaya pag ipinapangaral natin ang Ebanghelyo, hindi natin dapat naisiping, makikinig ba ang taong ito o hindi? Kundi dapat tayong mangaral ng may kumpiyansa. Ang pangangaral ay hindi tungkol sa pag-alam sa maraming bersikulo sa Biblia. Ipangaral lang ng matapang na, sa pamamagitan ng bagong tipan, ililigtas ng Diyos ang sangkatauhan na nakatakdang mamatay. Sundin natin ang kanyang salita at ipagdiwang ang Paskwa. Mga kapatid, mahirap ba ito? Hindi talaga ito mahirap. Ipangaral natin ang salita ng may kumpiyansa, iniisip, tunay na magandang balita ito. Tatanggapin ito ng lahat ng tao kung ipapangaral natin ito. Mangaral tayo sa buong mundo sa pagsasabing, pag dumating ang Diyos sa lupang ito para sa huling paghuhukom, ang mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng Diyos ay parurusahan. Hindi ba ang pagkaparusa ay nangangahulugang pagpunta sa impyerno? Gayunman, hindi ba sinasabi ng Diyos na ang mga tumanggap sa Ebanghelyo ay magiging mga anak at mga tagapagmana ng Diyos, at makikibahagi sa walang hanggang pangako ng Diyos? Dapat din nating ipangaral ang magandang balita sa pagsasabing, dapat nating tanggapin ang Ebanghelyo sa lalong madaling panahon. May napakaraming balita tungkol sa kamatayan sa mundo, pero nasa atin ang balita ng kaligtasan, malinaw itong ipinapaalam sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia. Kaya naman, hindi tayo makakapangaral ng Ebanghelyo kung nahihirapan tayo. Iniisip, kailangan kong isaulo ang lahat ng bagay na ito upang makapangaral ako ng maayos. Hindi binuo ang Ebanghelyo sa isang mahirap na paraan, tama? Lahat ng mga bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niyang nagpapalakas sa akin. Ako ay mahina at nagkukulang ng lakas, kaya wala akong magagawa, pero binubuhat ako ng Diyos at pinalalakas upang magawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya na nagpapalakas sa akin. Magkaroon tayo ng ganitong uri ng pananampalataya, at huwag tayong mag-alala. Kanino natin dapat na ilagak ang lahat ng ating kabalisahan? Nasusulat, ilagak niyo sa Panginoon ang lahat ng inyong kabalisahan. Nais kong hilingin sa inyong lahat na ilagak ang lahat ng inyong kabalisahan sa Diyos. Magpasalamat sa Diyos Ama at Diyos Ina na nagpahintulot sa atin na matatakan sa katotohanan ng bagong tipan, at masipag na ipangaral ang magandang balitang ito sa buong sangkatauhan, sa halip na manahimik at sarilinin ito. Maraming salamat.